Stay here for the night, Amor. Pinahanda ko ng damit pantulog mo at damit na susuotin mo para bukas. Hindi pa rin mag-drive si Lucas dahil nakainom din to. Hindi nakatanggi si Amor nang sa Celeste na mismo ang nagsabing walang uuwi ni isa sa kanyang mga anak. Maliban kay Andrea na hindi sumipot sa kaarawan dahil sa trabaho nila bilang piloto ng eroplano. Nahihiyang sumang-ayon si Amor at nagpapasalamat sa babae dahil tinanggap siya nito ng buong puso sa pamamahay ng Montenegro. Alas 2 na madaling araw na natapos ang okasyon. Pasado alas 3 na rin na madaling araw na makapagpahinga ang lahat. Si Celeste rin mismo naghatid kay Amor sa guest room. Tulog na si Lucas. Nasa kwarto na yun siya at mamayang umaga na yun magigising. Mapaparami din ang inom dahil sa kagagawan na nakababatang kapatid na si Tyron. Iha, ikaw nang bahala dyan ha. Magpahinga ka na rin. Maraming salamat dahil pumunta ka. Napayakap si Celeste sa dalaga. Di rin maiwasan ni Amor na yakapin na mahigpit ang babae. Parang sa mga oras na yon nakaramdam to na meron siyang ina. Ang bawat yakap ni Celeste ay nagpapalabas ng emosyonal na dalaga. Maraming salamat po, Ma'am Celeste. Maraming salamat po dahil hindi kayo nagdalawang isip na patuloyin ako sa pamamahay ninyo. Parang anak na rin ang turing ko sa iyo, Iha. Sige na, magpahinga ka na dyan. Mamayang umaga magpapaluto ako ng bulalo para sa mga lalaking may hangover. Napangiti si Amor. Napaka-hands-on ang ina ni Lucas sa kanyang pamilya at sobrang bait pa nito. May malasakit sa kapwa-tao. Pumasok na ng kwarto si Amor. Bago to nahiga sa kama, dumulog muna to sa banyo at tumarap sa malaking salamin. Hinubad ang suot na gown, maging ang natitirang saplot sa katawan. Napatitig siya sa kanyang hubad na katawan dahil sa marka na kagagawa ni Lucas ng gabing iyon. Hindi kita kinaya, Lucas. Dinaig mo pa ang kuhol na silipsip ng dugo. Dumiretso na ng shower room si Amor at mabilis na naligo. Mabuti na lang, sarado ang pajamas na binigay sa kanya. Hindi makikita ang ilang marka sa kanyang dibdib at sa balikat nito. At aminado din siyang meron din sa likod ng tenga niya. Wala namang nangyari sa kanila at paniguradong darating sila sa ganong eksena. Kung hindi pa siguro naghanap si Tyron na nakatatandang kapatid nitong si Lucas, sigurado nakuha na siya ng binata. Matapos makaligo at makapagbihis na din, ay nakatulog si Amor sa sobrang pagod nito. Nagising ng tanghali dahil madaling araw na rin nang nakatulog. Nag-ayos siya ng sarili, nagpalit ng damit na ibinigay sa kanya ni Celeste. Natuwa pa nga ito na makita ang mga damit na ibinigay sa kanya. Ang gara, sosyal na sosyal ang datingan. Wika nito sa harap ng malaking salamin, nakangiti. She is a fashion model and fashion critic. Owns one of the biggest names in Asia, New Era Fashion and Design. Her name is Era Celeste Wang Montenegro and yes, she is my mother. Biglang sabi ni Lucas nang pumasok to ng kwarto ni Amor na walang kakatok-katok. Lumapit to sa dalaga at tumayo sa likuran niya. Good morning, Miss Contreras. Wika niya sabay tabig sa balikat ng dalaga. Maya-maya humarap si Amor kay Lucas at tumanga ito. Dinuro ang lalaki at nagsalita. Ano bang plano mo sa buhay ko? Mapabuti, hindi po ba, Sir Lucas? Hindi nagsalita ang binata, imbes tiningnan niya lang ang dalaga na nagkasalubong ang mga kilay. Hindi bali na lang. Tsaka umalis to sa harap ng binata at tumungo sa harap ng pintuan. Bumaling pa to saglit kay Lucas at may pahabol na sinabi, gusto kong makapagtapos ng pang-aaral hanggang sa kolehiyo, Sir Lucas. Kaya wag na wag mong sisirain ang kinabukasan ko. Salamat. Saka lumabas na ng kwarto at iniwan si Lucas na hindi nakapagsalita. Napabuntong hininga ang binata at nagkibit ng balikat. I did not say that I will destroy your future. I mean, your future will be even better if you dream of me, Amor. Minsan lang nagpapakatotoo. Patago naman itong sinasabi. Never mind. Bumuga ng hangin sa kawalan si Lucas at lumabas ng kwarto. Napahinto ang binata sa paglalakad na makita si Amor na nakatayo sa gilid ng hagdan. Dahil kilala niya ang dalaga, nilapitan niya ito at kinausap. Why are you still here? Join us for brunch. Ano kasi nahihiya ka? Tumanga si Amor kaya si Lucas ay tumango. Tinitigan ng binatang dalaga, nauna itong naglakad. Let's go, they're waiting for us. Sumunod naman si Amor. Nasa likuran siya nito ni Lucas.
Unang beses siyang makasabay ang buong pamilya ni Lucas. Unang beses niyang makita ang pamilya ni Lucas sa isang hapagkainan at unang beses niya rin maranasan nang magkaroon ng isang pamilya na tumanggap sa kanya at hindi siya tinatrato na iba sa kanila. Nang maupo si Amor sa tabi ni Lucas, hindi niya maiwasan na maging emosyonal dahil ngayon lang din niya naranasan nang pagsilbihan siya ng isang ina. At iyon ay ang malaking impact na sa kanya. Pinigilan ni Amor na huwag maluha. Napansin niyo ni Lucas kaya't patago niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at pinisil ang palad. Saglit bumaling si Amor sa kanya at ngumiti. 2 taong nag-uusap ang mga mata. Pinakalma ni Lucas si Amor. Hindi rin naman nagpatalo ang dalaga sa kanyang emosyon dahil baka buong pamilya ni Lucas ay mag-aalala sa kanya. Ang ganda ng pundasyon ng pamilya mo. Isipin mo, may mababait kang mga magulang. Parehong marangya ang buhay pero hindi nagmamayabang sa ibang tao o hindi man lang sumagi sa isipan nila na mambaba ng ibang tao para lang masabing mayaman sila o kayang-kaya kanilang durugin. May kapatid kang sobrang masiyahin at magalang at higit sa lahat, mahal ng buong taong pamilya mo. At ikaw naman walang katulad. You have a pure heart and a good intention. Maraming salamat dahil sa iyo'y naranasan kong magkaroon ng pamilya. Hindi man totoo, ngunit pinaramdam niyo naman sa akin hindi ako naisapwera. Inayaan ni Lucas na magsalita si Amor sa kanya. Nakikinig at hindi gumagawa na anumang eksena dahil nakikita niya sa dalaga na bukal sa puso ang lahat ng sinasabi sa kanya. Hapon na nang bumalik sina Lucas at Amor sa kanilang bahay. Mismong bahay ni Lucas. Pagod man, kailangan niyang magtrabaho nang sa ganon walang masabi si Lucas sa kanya. Pagkakataon na rin yon, hindi pa man umiinit ang puwet ng binata sa kinaupuan ay umalis na ulit ito. At hindi malaman kung anong oras ba babalik. Nakapaglinis na ng bahay si Amor. Nakapagluto na rin ng hapunan habang gumagawa ng takdang aralin. Dahil sa pagod at puyat, hindi na malaya ni Amor na nakatulog na pala siya sa kusina. 7:30 ng gabi nang madatnan Lucas na sobrang dilim ng bahay niya. Where is she? Mahinang wika nito habang hinahanap ang remote control na mas pa-switch on ng mga ilaw. At nang umilaw ang buong bahay, saka lamang tinawagan ni Lucas si Amor. Panay lang ang ring ng telepono ng dalaga hanggang sa tinungunan ng binata ang kusina. Ang paboritong tambay ng dalaga. Gigisingin niya sana ito nang makita ang tambak na takdang aralin at lahat yon natapos niya. Sinilip ni Lucas sa mga takdang aralin na iyon. Patango-tango siyang ngumiti habang sang-ayon sa mga sagot na nakasulat sa papel. You are such a brainy. Paano mo natapos lahat ng to sa isang oras lang? Hindi maalis-alis ang mga ngiti ni Lucas sa kanyang labi. Maingat siyang naupo sa tabi ng dalaga at ginawa ang posisyon sa pagtulog nito. Pinilig ni Lucas ang ulo nito sa lamesa at pinagmasdan ng dalaga. Naughty girl, wika ni Lucas sa kamahinang pinitik ang noo ng dalaga. Gumalaw ito, ngunit hindi pa rin nagising. Napabuntong hininga na lang si Lucas nang tumayo ito. At maingat na binuhat si Amor. Tulog mantika ang dalaga kaya't wala siyang kamalay-malay na buhat-buhat siya nito ni Lucas. Maingat na binaba ni Lucas si Amor sa kama ng dalaga. Inayos ang pagkakahigat maging ang pagkakakumot nito, inayos din ng dalaga. You're the only one who's able to touch my mind and set my body on fire. Aalis na sana si Lucas sa tabi nito nang bigla siyang yakapin ng dalaga. I owe you big time, Sir Lucas Montenegro. Hey! Hindi na tuloy ang sasabihin ni Lucas na makitang tulog pala ang dalaga. Sleeping talk? Really? Napangisi si Lucas ngunit sumeryoso din to nang tingnan niya ang maamong mukha ng dalaga. I want your lips on me. I want all of you, Miss Contreras. Pabulong nasabi ni Lucas saka hinalikan niya sa noo ang dalagang mahimbing na natutulog. Hindi na umalis si Lucas sa tabi ni Amor dahil nakayapos ang dalaga sa malaking katawan nito. Nagising kinabukasan si Amor, nakatabi si Lucas sa pagtulog nito. Dahan-dahan siyang kumilos at tumistansya dahil halos mahalikan na siya ng binata sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Maya-maya, maingat siyang bumaba ng kama. Sinusubukang di makagawa ng ingay dahil sigurado siyang magigising nito si Lucas kahit kaunting ingay lang. Morning!
Napahinto sa paglalakad si Amor nang marinig ang namamaos na boses ni Lucas. Paglingon niya sa kama, nakahiga pa rin ang binata at nakapikit pa rin ang mga mata. Magandang umaga. Lalabas sana ako para gumawa ng almusal. May gusto ko bang kakainin? You? Ha? Ako? Bakit ako? Ang ibig kong sabihin, hindi na natuloy ang sasabihin ni Amor na magsalita ulit si Lucas. Madalas mong niluluto sa umaga. Pagtatama ni Lucas. Napangiti si Amor. Okay. Palabas na siya ng kwarto nang biglang kumulog ng malakas. Tumungo ang dalaga sa may bintana para tingnan ang panahon sa labas. Makulimlim at maulan. Aros kaldo na may nilagang itlog at mainit na sabaw para sa maulang panahon. Nakangiti niyang sabi sa kanyang sarili. Tuluyan na rin siyang lumabas ng kwarto at iniwan ang binata sa kwarto nito. Dumulog siya sa kusina para ihanda ang mga pinanggagalingan nito sa pagluluto. Pero bago niya simulan, naligpit niya muna ang mga kwaderno nito na nakakalat sa lamesa. Ngayon niya lang din napagtanto kung paano siya napunta sa kwarto nito. Pero yun na nga, si Lucas ang katabi niyang natulog kagabi at malamang si Lucas na rin ang nagkarga sa kanya para ilipat siya ng kwarto nito. Napabuntong hininga na lang si Amor, hinugasan ng bigas at ibang rekado sa pagluluto. Hindi pa naman siya nakapagsimula, lumapit si Lucas. What do you want to cook? Aros kaldo sana, tapos nilagang itlog at tokwang sabaw. Sit down. Ako na, may trabaho ka hindi ba? It's Sunday, Miss Contreras. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ang bata mo pa para makalimot? You should stop drinking coffee. Napanguso ang dalaga. Ngayon lang naman. Is that so? Sunod-sunod namang tumango ang dalaga, tsaka nakasubaybay sa ginagawa ni Lucas. Wala kang trabaho? Wala, bakit? Wala naman. Madalas kasi wala ka dito sa bahay mo. Yeah, but I decided not to go anywhere today. Bakit? Why? This is my house. Should I go outside instead? Hindi. Sorry naman. Sige, enjoy your Sunday. Cut me garlic and spring onions. Imbes ang dalagang gagawa ng almusal, si Lucas ang nagkusa at naging alalay nito si Amor. Tahimik na nagluluto ang dalawa hanggang sa natapos sa mga ito. Pinagsaluhan ng mainit na almusal sa klimang malamig at maulan. Gusto mo ng kape, Sir Lucas? Yes, please. Black coffee without sugar, not too strong? Okay. Katulad ng sinabi ni Lucas, hindi na mahirap gumawa ng kape ng isang Lucas Montenegro. Yan ang sabi ni Amor sa sarili. Nasa sariling opisina si Lucas buong araw habang si Amor naman abala sa pagre-review ng kanyang mga lessons. Kailangan niyang mag-aral at pag-aralin ang mga leksyong iniwan sa kanila ng kanilang guro. Napatingin ang dalaga sa malaking wall clock. 12:00 na? Ang bilis naman ng oras. Niligpit ni Amor ang mga kwaderno at saka dumulog ng kusina. Pinoproblema kung anong lulutuing tanghalian dahil madalas itong hindi nagluluto. Madalas siyang nag-iisa sa bahay ni Lucas kaya hindi niya na pinoproblema ang pagkain. Ngayon, problemado dahil hindi alam kung anong ipapakain sa binata. Maya-maya, narinig niya na nagsarado ang pintuan ng opisina ni Lucas. Lumabas ang binata. Magbihis ka, sa labas tayo kakain? Walang ano-ano natuwa ang dalaga sa inanunsyo ng binata. Hindi pinakita ni Lucas ang ngiti kay Amor. Kalahating oras ang nakalipas nang lumabas si Amor sa kanyang kwarto. Simpleng bestida lang suot nito at sling bag na saktong telepono niya lang ang magkakasya. Sa BGC Taguig Italian Restaurant nagtanghalian ang dalawa. Habang naghihintay ng order, nagpaalam saglit si Lucas na may tatawagan kaya lumabas ito. Mag-isa lang si Amor sa mesa nang may lumapit na mga babae sa kanya. Ina, ikaw ba yan? Gulat na tawag ng babae kay Amor sabay turo. Hindi kagad nakapagsalita si Amor nang sunod-sunod ang mga tanong niya. Ikaw nga. Teka, anong ginagawa mo rito? Tsaka sinong kasama mo? How can you afford to eat in this place? Wika na isang babae. Correct. OMG. Totoo nga yung bali-balita noon na may sugar daddy ka. Hala, mataray ang mukha, ngunit hindi naman kagandahan. Kasing pangit din ang ugali ang pagmumukha. 3 babae. Mga dating kapitbahay ni Amor sa Santa Ana kung saan siyang lumaki. Mga dating kapitbahay na walang ibang ginawa sa dalaga kundi kutsain nila ito dahil sa pagiging mahirap at ginagawa ng hindi magandang kwento sa kanilang barangay. Hoy,
Bakit ka nandito? Bakit tatahimik ka lang dyan? Tinatanong ka namin? Sugar daddy mong kasama mo rito, no? Nakakahiya ka naman, Ina. Ganyan na pala ngayon ang trabaho mo matapos ang pagpatay mo sa iyong tiyuhing Ador? Kaya pala itinakwil ka na ng nanay mo dahil ganyan ka pala. Napatingin si Amor sa kanyang paligid. Pinagtitinginan siya ng mga tao doon. Bagaman tahimik pa rin si Amor hanggang sa dinuduro na siya ng 3 babae. Aminin mo nga sa amin, bayaran ka na ba ngayon? Kinuha na isang babae ang baso na may lamang tubig. Sumagot ka. Kung ayaw mong magiging basang sisiw na naglalakad sa daan, singhal ng babae sa kanya. Hindi totoo yan, Mabel. Sinungaling. Hindi na nakapagtimpi ang babae. Walang sabing tinapunan niya ng tubig si Amor sa dibdib nito dahilan para mabasa ang dalaga. Napatayo si Amor pagkatapos nun, tsaka nagsalita. Ano ba? Bakit mo ginawa yun, Mabel? Abat lumalaban ka na, ha? Humakbang pasulong ang babae kay Amor at takmang sasampalin ang dalaga nang saluhin ni Lucas ang pulsuhan ng babae. Don't you ever dare to put your dirty hand on Amor's face. Galit ang boses ni Lucas nang magsalita ito kay Mabel. Patapon niyang binitawan ang pulsuhan ng babae tsaka bumaling kay Amor. Siniyasat ni Lucas ang sitwasyon ng dalaga. Dahil manipis ang bestidang suot, bakat ang suot nito sa loob dahilan para mahiya ang dalaga. Sumenya si Lucas sa waiter ng restaurant na hihiram ng tuwalya. Di naman nagdalawang isip na bigyan ito at tinakip sa katawan ng dalaga. Let's go! Bago umalis sa lugar na yon, nag-iwan ng calling card si Lucas sa itaas ng mesa. Call me in this number. Thank you. Wika ni Lucas sa waiter tsaka lumabas ng resto. Ngunit sadyang ayaw tantanan ng 3 babae si Amor. Sinundan nila to hanggang sa makalabas. Ikaw ba ang lalaki ni Ina ngayon? Bukas iba na naman? Natatawang sabi ni Mabel. Ayaw talagang tumigil. Magkano naman ang ibabayad mo sa kanya? Tamang pangkain na ngayong araw? Wika pa ng isa. Yayamanin. O baka nagpapanggap lang na mayaman? May sasakyan ka ba? Gaano ka ba kayaman? Ano ang trabaho mo? Nagtataray na wika ng isa pang babae. Mabel, Laura, Sally, tama na. Saway ni Amor sa 3. Bagaman ayaw talagang magpaawat, kaya hindi rin nakapagtimpi ulit si Lucas sa kanila, kaya may tinawagan na ito. Mario, have you seen the photo I forwarded to you? Yes, you take care of them. Okay. Ilang minuto lang nagring na ang phone ng 3 babae sa harapan mismo ni na Lucas at Amor. Naiiritang sinagot ng 3 ang tawag na yon at maya-maya rinig na lang ang pagkagulhol ng mga magulang nila. Kitang-kita sa mga reaksyon ng 3 babae ang pagkagulat, sabay tanga kay Lucas na galit na ito sa kanila. Now, do you know who is in front of you? You mess with the wrong person and don't you dare beg. I won't forgive you. Let's go, Miss Contreras. Hindi pa natapos doon dahil may habol pa si Lucas sa 3. Before I forget, I am not her sugar daddy, but I can squander ₱1,000,000 for her. Aniya at saka ngumisi. Nanlambot ang mga tuhod ng 3 babae nang umalis na si Lucas at Amor sa harapan nila. Dahilan kung bakit ganon ang reaksyon nila dahil sa balitang nakuha galing sa kanilang mga magulang. Katulad ng ginawa ni Lucas sa mga magulang na nambuli kay Amor sa academy, nawalan ng trabaho ang magulang ng 3 at ang maliit na negosyo ng pamilya ay ipinasarado dahil may iligal ang negosyong nasa likod nito. Hindi mo na sana ginawa yon sa pamilya nila. Why not? I just found out from Mario's text that their parents have an illegal business. I am a lawyer. Other than their harassing you, I can also sue their parents drug trafficking. Nagulat si Amor sa mga nalaman. Kaya pala nabibili nila lahat ng gusto nila kasi ganun pala yun. Kumunot ang noo ni Lucas. Hindi niya naintindihan ang mga sinabi ng dalaga. What do you mean? Takang tanong ng binata. Nung nasa Santaan na pa ako, di ba mga kapitbahay ko sila? May negosyo talaga ang mga magulang nila. Kaya pala tuwing gabi marami ang labas-pasok sa kanilang bahay. Ganun pala yun? Kaya pala si Tio Ador noon, madalas doon tuwing gabi. Tapos kapag uuwi si Nanay Elena galing sa trabaho niya, nag-aaway silang dalawa dahil sa pera. Madalas sinasaktan ni Tio Ador si Nanay kapag wala tong may bigay na pera. Kapag naman umalis na si Nanay Elena, ako yung napagbubunto na ng galit at kalibugan. Enough, I get it.
Napangiti si Amor sa binata. Nakuha ni Amor ang punto ni Lucas kung bakit siya nito pinatigil magsalita o magkwento. Ayaw ng binata na maalala ni Amor ang nakaraan nito. Ayos lang, Sir Lucas. Okay na ako ngayon. Napabuntong hininga si Lucas saka tinitigan si Amor. Maya-maya bumaba ang tingin nito sa basang bestida ng dalaga. Let's go home. Magluluto na lang ako. No need. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain sa bahay. Ganun ba? Sige. Sa bahay ni Lucas, dumating ang in-order nitong pagkain. Hinanda ni Amor ang hapag at naglagay ng mga pinggan, kubyertos at baso. Magkaharap silang dalawang kumakain nang magsalita si Lucas sa kanya. I have something to tell. Umangat na mukha ni Amor. Huminto siya saglit sa pagkain at nakinig sa anunsyo ng binata. Ano po yun? Next month, October, I'm flying to New York City. Are you okay with being left here alone at home? I will stay in New York for 6 months. I will finish my doctoral in law. Di nakapagsalita si Amor sa ibinalita ni Lucas sa kanya. Bigla ang anunsyo na hindi niya talaga inaasahan na aalis si Lucas. Uminom saglit si Amor ng tubig. Maya-maya, tumungo ito at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Miss Contreras? Okay lang, Sir Lucas. Mahina niyang sagot. Maganda po yan. Matatapos mo ang doktoral mo po? Napasinghot si Amor dahil sa pagpipigil ng luha nito sa mata. Maya-maya hinawakan ni Lucas ang baba nito tsaka inangat ang mukha ng dalaga. Doon ay sumuko na mga mata ni Amor. Umulap ang mga mata dahil di na napigilan ng emosyon nito kay Lucas. Fine. Napabuga ng hangin si Lucas sa kawalan dahil hindi niya matiis ang dalagang napaka-inosente ng mukha at iyakin. Ha? Walang ibang may lumabas sa labi ni Amor kundi ganun lang. Maya-maya kinuha ni Lucas ang telepono nito na nasa gilid niya at may tinawagan. Mario, can you do me a favor? Yes. Please process Miss Contreras' visa as soon as possible. Salamat. Napakurap ng mata si Amor sa kanyang narinig. Nang tingnan siya nito ni Lucas, tumabingi lang ulo ng binata at nagpatuloy sa pagkain. Teka, hindi ko naman sinabing sasama ako ah. Ang sa akin lang nakakalungkot pero masaya ako dahil matatapos mo ng doktoral mo. I have made up my mind to take you to New York. Kumain ka na dyan? Tsaka tumayo si Lucas pagkatapos niyang ininom ng tubig. Naiwang tameme si Amor sa hapag habang di pa rin makapaniwala sa narinig nito kay Lucas. Isang linggo ang nakalipas, tumungo sina Lucas at Amor sa mansyon ng Montenegro para ipaalam ng binata ang pinaplano nitong isama si Amor. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Pwede mo naman siyang iwan dito bakit isasama mo pa? Wika ng ina na si Celeste. Are you dating? Walang prenong tanong ng ama na si Alfredo. Napabuntong hininga si Lucas saka sumimsim ng kape. Maulan ng panahon. Dating? Is it possible I can date her? Napangiti ang ina sa tanong ng panganay na anak. Samantala, ang ama naman ay napatikim na lang. You can't date her. Good morning, Mom. Good morning, Dad. Naupo si Tyrone sa bakanteng sofa kung saan magkaharap sila ni Lucas. She can stay here. I can take of her too. Right, Mom? Mas ligtas sa nakakaalam. May ngiting naglalaro sa mga labi ng nakababatang kapatid. Oo nga naman, look anak. Dito na lang muna si Amor. Tsaka, isirama mo siya. Anong gagawin niya roon? New York yan, look, at hindi ba Clara na kapag naligaw ka, alam mo kung saan ka babalik? Tsaka hindi ka makakapag-aral na mabuti kung ang diwa mo niyan si Amor na lang palagi. Wika ng ina.